Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga diwa para muling maglakbay sa isang salaysay na susubok sa tibay ng ating puso at sa lalim ng ating pangunawa? Sabi nila, ang pinakamadilim na gabi ay nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Ngunit paano kung ang kadiliman ay nasa puso ng isang tao? Mayroon bang sapat na liwanag ang pag-ibig upang abutin at pagalingin ang isang kaluluwang matagal nang binalot ng anino ng nakaraan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya at Silvan sa Bumangda, ang puso ng halimaw. Sigurado ka ba rito, Hija? Hindi biro ang papasukin mo. Ang boses ng matandang babae sa kabilang linya ng telepono ay may halong pag-aalala at babala. Ngunit para kay Laya magdiwang, wala nang mas nakakatakot pa sa tunog ng mahinang pag-ubo ng kanyang ina mula sa silid ng ospital o sa mga sobrang may nakasulat na final notice na nagpapatong-patong sa kanilang maliit na mesa. Opo, sagot ni Laya. Pinatatag ang kanyang boses kahit pa nanlalamig ang kanyang mga kamay. Kailangan ko po ng trabaho. Isang buntong hininga ang narinig niya. Sige, asahan ka namin bukas ng umaga, Hacienda de la Luna, sa probinsya ng Silangan. Alam mo na ang sahod, pero tandaan mo, walang sino man ang nagtagal sa trabahong ito. Pagkababa ng telepono, napapikit si Laya, ang sahod. 5 beses na mas malaki kaysa sa kinikita niya bilang isang yaya sa Maynila. Sapat para sa operasyon ng kanyang nanay. Sapat para mabayaran ang kanilang mga utang. Sapat na dahilan para harapin ang anumang halimaw na naghihintay sa kanya sa hasyendang yon. Para kay nanay, bulong niya sa sarili. Kahit ano, gagawin ko. Kinabukasan, habang ang sinasakyan niyang bus ay lumiliko papasok sa isang mahaba at pribadong daan na napapalibutan ng matatayog na puno ng akasya, nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Laya. Ang Hacienda de la Luna ay hindi isang ordinaryong lugar. Ito ay isang alamat sa kanilang lugar, isang malawak na lupain na pag-aari ng makapangyarihang pamilya, Zobel. Nang huminto ang bus sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan, bumaba si Laya at halos mapanganga sa kanyang nakita. Ang ganda nito ay tila kinuha mula sa isang pelikula. Ngunit sa likod ng perpektong hardin at malapalasyong bahay, may kakaibang lamig at lungkot. Parang isang paraisong walang kaluluwa. Isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Laya magdiwang? Tanong nito. Ang mga matay puno ng awa. Tumango si Laya. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyorito Silvan. Habang naglalakad sila sa loob ng mansyon, sa sahig na gawa sa marmol na kumikinang sa ilalim ng mga aranyang kristal, lalong nadama ni Laya ang bigat ng hangin. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Kumatok ang kasambahay. Senyorito, narito na po ang bago ninyong nurse. Walang sagot. Dahan-dahang binuksan ng kasambahay ang pinto at sumenyas kay Laya na pumasok. Patawarin mo sana ang asal niya, pabulong nitong sabi, bago mabilis na umalis. Pumasok si Laya sa isang malawak na silid-aklatan. Madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng makakapal na kurtina na nagbibigay liwanag sa alikabok na lumulutang sa hangin. Sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya ay isang lalaking nakaupo sa isang wheelchair. Magandang umaga po, Senyorito Zobel. Magalang nabati ni Laya. Ako po si Laya, ang bago ninyong... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, umikot ang wheelchair at isang baso ng alak ang bumagsak at nabasag sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa. Crash! Napaurong si Laya sa gulat at takot. Doon, sa ilalim ng sinag ng liwanag, nakita niya ang mukha ni Silvan Zobel sa unang pagkakataon. Gwapo sana, may matangos na ilong, makapal na kilay, at mga labing tila nililok.
Ngunit ang kanyang mga mata, puno ito ng galit na hindi maipaliwanag. Isang uri ng galit na tila nagmumula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sino ka? Malamig niyang tanong. Ang boses ay magaspang na, tila matagal nang hindi nagagamit. Anong ginagawa ng basura sa pamamahay ko? Natigilan si Laya. Hindi niya alam ang isasagot. Tiningnan siya ni Sylvan mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa kanyang mga mata, mula sa kanyang murang bestida hanggang sa kanyang luma ngunit malinis na sapatos. Isa ka lang namang desperadang probinsyana na naghahanap ng pera. Tama ba ako? Bumilis ang paghinga ni Laya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang galit na umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niya ang trabahong ito. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At lalong hindi ko kailangan ng isang katulad mo dito. Patuloy ni Sylvan. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Umalis ka na. Ngayon din. Nanatiling nakatayo si Laya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ngumisi si Sylvan. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Matapang ka ano? O sadyang makapal lang talaga ang mukha mo? Ipinag-ulong niya ang kanyang wheelchair palapit sa kanya. Ang mga matay ng hahamon. Huminto ito sa mismong harapan niya. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. Kung hindi ka makaalis sa pamamahay ko, pagsikat ng araw bukas, bulong nito, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Hindi natulog si Laya ng gabing iyon. Ang mga salita ni Sylvan Zobel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Paulit-ulit. Sa pagsikat ng araw, sa halip na mag-impake ng kanyang iilang gamit, bumangon si Laya. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay naroon pa rin, ngunit mas matimbang ang imahe ng kanyang ina sa ospital. Mas matimbang ang mga bayarin na kailangan niyang harapin. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa. Tahimik siyang lumabas ng kanyang maliit na silid sa servants' quarters at naghahanap ng walis at pandakot. Binalikan niya ang madilim na silid-aklatan. Doon sa malamig na marmol na sahig, nanatili ang mga bubog mula sa basong ibinato ni Sylvan, isang paalala ng malupit na pagtanggap sa kanya. Habang maingat niyang winawalis ang bawat piraso ng bubog, tinitingnan niya ito bilang isang simbolo. Ang durog na puso ng lalaki sa wheelchair, ang durog niyang pag-asa. Ngunit sa bawat walis, nararamdaman niya ang pagtibay ng kanyang loob. Nandito siya para magtrabaho, para mag-alaga, hindi para matakot. Kung ang pagharap sa halimaw na ito ang kabayaran para sa buhay ng kanyang ina, gagawin niya. Nang matapos siya, naghahanda na sana siyang bumalik sa kanyang silid nang isang malamig na boses ang pumigil sa kanya. Anong ginagawa mo pa rito? Napalingon si Laya. Nakatayo sa may pinto ng malawak na dining hall ang isang babaeng may edad na, balot sa isang eleganteng silk dressing gown. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos kahit pa maaga pa, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad at kayamanan. Ito si Doña Remedios Zobel, ang matriarka ng pamilya. Magandang umaga po, Doña Remedios, sabi ni Laya, bahagyang yumukod. Naglilinis lang po ako. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Akala ko'y malinaw ang sinabi ng anak ko. Ayaw kanya rito. Kailangan ko po ng trabaho, senyora. Mahinang sagot ni Laya. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Naglakad si Doña Remedios palapit sa mahabang lamesa na puno ng pagkain, mga prutas, tinapay, at sari-saring palaman na sapat para sa isang dosenang tao. Umupo ito at nagsali ng kape sa isang porselanang tasa. Ang gusto ng anak ko, ang masusunod sa bahay na ito. Sabi niya, hindi man lang tumitingin kay Laya. Ngunit sa ngayon,
Mas kailangan niya ng isang tagapag-alaga kaysa sa kapayapaan ng kanyang isip. Manatili ka, gawin mo ang trabaho mo, pero unawain mo ito, iha. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa pagkakataong ito, tumagos ito sa kaluluwa ni Laya. Empleyado ka lang dito, nurse ka niya. Wala nang iba. Huwag mong susubukang alamin ang hindi mo dapat malaman at huwag kang makikialam sa hindi mo dapat pakialaman. Maliwanag? Opo, senyora. Bago pa man makasagot pa si Laya, isang masiglang boses ang pumuno sa silid. Good morning, tita. Good morning, everyone. Isang napakagandang babae ang pumasok na tila nagdala ng sikat ng araw sa malungkot na mansyon. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida at ang kanyang mahabang buhok ay umaalon sa bawat hakbang niya. Sa kanyang braso may bitbit siyang Louis Vuitton na bag. Ito si Halia Roses. Halia Hija, ang aga mo. Bati ni Doña Remedios at sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang bahagyang pangngiti sa labi ng matanda. Ngumiti si Halia isang perpektong nangiti. Lumapit ito kay Laya at hinawakan ang kanyang braso sa paraang tila matagal na silang magkakilala. At ikaw siguro ang bagong anghel na mag-aalaga sa ating Sylvan, sabi nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. Ako si Halia. Pasensya ka na sa kanya, ha? He can be difficult. Laya po. Sagot ni Laya bahagyang nailang sa biglaang pagiging malapit nito. Hayaan mo na ang bata, Halia. Kumain ka na. Sabi ni Doña Remedios. Saglit lang, tita. Binalingan muli ni Halia si Laya at ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng lungkot. Isang perpektong pag-arte. Alam mo, Laya, hindi naman siya ganyan dati. Si Sylvan ang pinakamabait, pinakamasayahing tao na makikilala mo. Pero ang trahedya, binago nito ang lahat. Huminga siya ng malalim na tila pinipigilan ng pag-iyak. Kasalanan niya ang lahat. Ang pagiging iresponsable niya sa manibela, ang pumatay sa kapatid niya, at sa kung sino man siya noon. Kaya ngayon, pinarurusahan niya ang kanyang sarili at ang lahat ng tao sa paligid niya. Ang bawat salita ay sinabi ng may bigat, na idinisenyo para makuha ang simpatya at para itatak sa isip ni Laya ang opisyal na kwento. Kaya ang maipapayo ko lang, dagdag ni Halia habang pinipisil ng bahagya ang braso ni Laya, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mong subukang pumasok sa mundo niya. Walang sino man ang nakakapasok doon para na rin sa kaligtasan mo. Sa kabila ng matamis na ngiti, naramdaman ni Laya ang lamig sa kanyang mga daliri. Ito ay isang payo na may kasamang babala. Nang iwan na siya ng dalawang babae sa dining hall, dahan-dahang naglakad si Laya pabalik sa pasilyo. Ang isip niya ay gulong-gulo. Isang pamilyang binalot ng trahedya, isang lalaking kinakain ng sarili niyang kasalanan, at dalawang babaeng tila mga bantay sa kanyang hawla. Habang dumadaan siya sa isang pasilyo, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto. Ito ay ang kasambahay na sumalubong sa kanya kanina, si Yaya B. Nakaluhod ito sa harap ng isang maliit na altar. Ang mga kamay ay magkadikit sa panalangin. Hindi sinasadyang narinig ni Laya ang kanyang bulong. Panginoon, kayo na po ang bahala. Hilumin niyo po ang kaluluwa ni Senyorito Sylvan na binabagabag ng kasalanan. Iligtas niyo po siya sa dilim. Natigilan si Laya. Kasalanan, ang salitang yon ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang dating. Ang sinabi ni Halia ay tunog paghuhusga. Ang narinig niya mula kay Yaya B ay tunog pag-alala na tila may mas malalim na dahilan ng lahat. Isang kasalanan na higit pa sa pagiging iresponsable sa pagmamaneho. Anong dilim ang bumabalot sa puso ng halimaw ng Hacienda de la Luna? Sigaw. Ang pagkarinig sa sarili niyang sigaw na walang boses. Ang amoy ng basang lupa at bakal na humalo sa dugo. Ang bigat ng katahimikan pagkatapos ng nakakabininging pagbangga. At higit sa lahat,
ang mga mata ng kanyang kapatid, ang mga mata ni Samuel, puno ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Ang huling tingin, bago pumikit magpakailanman. Patawad! Nagising si Sylvan Zobel na hinahabol ang kanyang hininga, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Bangungot. Ang parehong bangungot na gumigising sa kanya gabi-gabi sa loob ng 3 taon. Hindi ito isang alaala, isa itong sentensya na paulit-ulit na ipinapataw sa kanya. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa tabi ng kanyang kama, ngunit pinigilan ang sarili. Mas gusto niya ang dilim. Sa dilim, hindi niya nakikita ang mga binti niyang walang buhay. Sa dilim, maaari niyang ipanggap na ang kulungang ito ay isang silid lamang at hindi ang kanyang buong mundo. Galit. Iyon ang unang emosyon na bumabalot sa kanya tuwing umaga. Galit sa sarili, galit sa mundo, galit sa Diyos na hinayaan siyang mabuhay habang si Samuel ay kinuha. At ngayong umaga, may bago siyang pagbubuntunan ng galit. Ang babaeng yon, ang nurse na may mga matang tila nakikita ang lahat. Ang babaeng hindi umalis. Maya-maya pa, may marahan siyang narinig na katok. Hindi niya ito pinansin. Bumukas ang pinto. "Senyorito, dinala ko na po ang almusal ninyo." Ang boses ni Laya, kalmado. Walang bakas ng takot o galit mula sa nangyari kahapon. Mas lalo siyang nainis. Hindi ba ito natatakot sa kanya? Hindi ba ito nandidiri? Ipinagulong nito ang isang maliit na mesa na may lamang tray ng pagkain, sinangag, itlog, at mainit na tsokolate. Ang amoy ay pamilyar. Ito ang paborito niyang almusal noong mga panahong may gana pa siyang kumain. "Hindi ako gutom," malamig niyang sabi, nakatingin sa labas ng bintana. "Kailangan niyo pong kumain para sa gamot ninyo," sagot ni Laya. Sinabi ng ayoko. Sigaw niya si Sonia at sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinabig ang buong tray. Crash! Ang tunog ng nababasag na pinggan at kumakalansing na kubyertos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagkalat ang kanin at tsokolate sa sahig. Naramdaman ni Sylvan ang isang pamilyar na satisfaksyon. Ito dapat ang maramdaman ng babaeng ito. Dapat siyang matakot. Dapat siyang umalis. Ngunit nang tingnan niya si Laya, hindi takot ang nakita niya sa mga mata nito, kundi awa. At mas lalo siyang nagalit. Walang sinabi si Laya, kalmado itong lumabas ng silid. Inaasahan ni Sylvan na tatakbo ito papalayo, magsusumbong sa kanyang ina. Pero ilang sandali lang, bumalik ito na may dalang basahan at pandakot. Nagsimula itong maglinis. Bawat piraso ng bubog, bawat butil ng kanin. Tahimik, maingat. Tila ba isa lang itong ordinaryong gawain. Pinanood siya ni Sylvan. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Bawat kilos nito ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang katahimikan nito ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Hindi ito umalis. Hindi ito nagreklamo. Bakit? Anong klaseng tao ito? Nang matapos si Laya, tumayo ito at tumingin sa kanya. "Babalik na lang po ako mamaya para sa gamot ninyo, senyorito." At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Sylvan sa isang silid na malinis na ulit. Ngunit mas magulo pa kaysa dati ang kanyang isipan. Kinahapunan, habang sinusubukan niyang magbasa, napadako ang tingin ni Sylvan sa isang maliit na mesa sa sulok ng kanyang silid. Nandoon ang mga litrato ng kanyang pamilya. At sa gitna ng mga ito, may isang larawang nakataob. Ang larawan nila ni Samuel. Kinuha yon isang linggo bago ang aksidente. Nakangiti sila pareho, magkaakbay. Matagal na niyang itinaob iyon. Masyadong masakit tingnan. Ngunit ngayon, may iba. Ang mamahaling silver na frame nito ay may basag sa isang sulok, resulta ng isa sa kanyang mga pagsabog ng galit noong nakaraang buwan. Ipinag-ulong niya ang kanyang wheelchair
Palapit dito, hinawakan niya ang frame, ang basag, nawala. May kung sinong maingat na nagdikit nito. Ang pagkakagawa ay hindi perpekto. May maliit na guhit kung saan nagdikit ang mga piraso, ngunit buo na ulit ito. Alam niya kung sino ang gumawa. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya aayusin ang isang bagay na sinira ng isang taong walang ginawa, kundi saktan siya? Bakit niya bubuuin ang isang bagay na matagal nang basag? Isang kakatwang damdamin ang gumapang sa puso ni Sylvan. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito galit. Hindi ito lungkot. Ito ay pagtataka. Nang bumalik si Laya, dala ang isang basong tubig at ang kanyang gamot, hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagmura. Nanatili siyang nakatingin sa inayos na picture frame. Inilapag ni Laya ang mga gamot sa tabi niya. "Senyorito?" Dahan-dahan, itinaas ni Sylvan ang kanyang tingin mula sa litrato patungo sa mukha ng babae. Tiningnan niya ito. Tunay na tiningnan sa unang pagkakataon. Hindi bilang isang kaaway o isang istorbo, kundi bilang isang misteryo. Sa halip na ang karaniwang panlalait, isang tanong ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay mahina at halos walang bahid ng galit. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Ang tanong ni Sylvan ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa katahimikan na namamagitan sa kanila. Inaasahan ni Laya ang isa na namang sigaw, isa na namang panlalait, ngunit hindi ito. Ang tanong ay simple, halos inosente, at iyon ang mas lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. "Dahil po sa nanay ko," mahinang sagot ni Laya, pinipili ang pinakaligtas at pinakatotohanang sagot. "May sakit po siya. Kailangan ko po ng trabaho para sa kanya." Tinitigan siya ni Sylvan. Ang mga matay tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang nakita. Sa halip, sa isang saglit, nakita ni Laya ang isang kislap sa mga mata nito. Isang bagay na hindi galit. Pagod? Lungkot? Hindi niya matiyak. "Kunin mo ang pera. Doblehin mo ang sahod mo. Umalis ka na," sabi ni Sylvan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay walang dating talim. Parang isang hari na pagod ng mag-utos. Umiling si Laya. "Tinanggap ko po ang trabaho at tatapusin ko ito." Kinuha niya ang baso ng tubig at gamot at inilapit kay Sylvan. "Inumin niyo na po ito." Sa pagkabigla ng sarili niyang katawan, kinuha ni Sylvan ang gamot at ininom ito ng walang anumang pagtutol. Isang maliit na tagumpay, ngunit para kay Laya, ito ay parang isang bundok na kanyang naakyat. Sa mga sumunod na araw, isang hindi inaasahang routine ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Nananatili ang pagiging masungit ni Sylvan, ngunit nawala na ang karahasan. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga sandali ng katahimikan na hindi na nakakailang. Isang hapon, habang inaayos ni Laya ang mga libro sa silid-aklatan, natagpuan niya ang isang koleksyon ng mga lumang nobela ni Luwalhati Bautista. Paborito niya. "Maganda po ba ito?" tanong ni Laya. Hawak ang isang kopya ng Gipo. "Hindi ko alam. Dekorasyon lang yan," sagot ni Sylvan na nakaupo malapit sa bintana, nakatingin sa malayo. "Sayang naman po. Maganda po ang mga kwento niya." Binuksan ni Laya ang libro sa unang pahina at nagsimulang magbasa ng malakas. Sa isang mahinang boses, hindi sigurado kung paano ito tatanggapin ni Sylvan. May mga taong nilikha para lang sa isa't isa, pero hindi itinakdang magkatuluyan. Hindi siya pinigilan ni Sylvan. Nagpanggap itong walang naririnig. Ngunit nakita ni Laya sa refleksyon sa salamin ng bintana na ang mga mata nito ay nakapikit, na tila dinadama ang bawat salitang kanyang binibigkas. Mula noon, naging bahagi na ng kanilang hapon ang pagbabasa ni Laya. Isang araw, habang isinasagawa ni Laya ang physical therapy session ni Sylvan, isang bagay ang nangyari. Ayon sa doktor, kailangan itong subukang igalaw ang mga binti
kahit pa walang pakiramdam para mapanatili ang sirkulasyon. Habang dahan-dahan niyang minamasahe at ibinabaluktot ang tuhod nito, aksidenteng dumampi ang kanyang kamay sa braso ni Sylvan. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Pareho silang natigilan. Mabilis na binawi ni Laya ang kanyang kamay. Ang kanyang pisngi ay nag-iinit. Nakita niyang napalunok si Sylvan. Ang matigas niyang ekspresyon ay biglang lumambot. Sa isang saglit, hindi siya ang halimaw ng hasyenda. Siya lang si Sylvan. Isang lalaking matagal nang hindi nakakaramdam ng haplos ng ibang tao. Ang sandaling iyon ay binasag ng isang pamilyar na boses. Mukhang nagkakasiyahan kayo, ah? Si Halia. Nakatayo ito sa may pinto. May dalang isang basket ng prutas. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto at kasing peke ng dati. Agad na bumalik ang maskara ng galit sa mukha ni Sylvan. Anong ginagawa mo rito, Halia? Binibisita ka siyempre, sabi nito, lumalakad palapit sa kanila. Ang mga mata nito ay tila kutsilyong sumusuri sa bawat galaw ni Laya. Naalala mo ba, Sylvan, nung mga panahong nagbabasa rin tayo ng libro dito? Bago ang lahat. Ang bawat salita ay may dalang lason. Isang paalala ng nakaraan na idinisenyo para ipamukha kay Laya na siya ay isang tagalabas. Umupo si Halia sa tabi ni Sylvan, sadyang idinikit ang kanyang sarili dito at nagsimulang magkwento tungkol sa kanilang mga nakaraang biyahe, mga lumang kaibigan, isang mundong hindi kailanman magiging bahagi si Laya. Habang nagsasalita ito, ang mga mata nito ay nakatuon kay Laya, puno ng pagbabanta. Kinagabihan, bago umalis si Halia, kinausap nito si Sylvan ng pribado. Lingid sa kanilang kaalaman, naroon si Laya sa kabilang silid, nag-aayos ng mga gamot at narinig niya ang bawat salita. Sylvan, mag-ingat ka sa babaeng yan. Bulong ni Halia, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kanina, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Sinasabi niya sa kausap niya kung gaano ka raw kahirap alagaan na parang nag-aalaga siya ng isang hayop. Pinagtatawanan ka niya. Hindi sumagot si Sylvan. I just don't want you to get hurt again, sabi pa ni Halia bago ito tuluyang umalis. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Laya sa silidaklatan, dala ang isang tumpok ng mga bagong labang kumot. Nakita niya si Sylvan na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa armrest ng kanyang wheelchair. Senyorito, heto na po ang ilabas mo yan, sigaw ni Sylvan. Ang boses ay puno ng sakit at pagtataksil. Sa isang malakas na kilos, hinampas niya ang tumpok ng mga libro sa mesang katabi niya. Nahulog ang mga ito sa sahig na may malakas na kalabog, kasama na ang librong binabasa ni Laya kanina. Napatayo si Laya, ang kanyang puso ay kumakabog sa gulat. Ang konting progreso na inakala niyang nagawa nila ay biglang gumuho. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman ko, sigaw ni Sylvan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit sa ilalim nito, nakita ni Laya ang isang bagay na mas malala pa. Sugat. Isang sariwang sugat na muling binuksan. Huwag kang magpanggap na naiintindihan mo ako. Isa ka lang sa kanila. Lumabas ka. Ang mga salitang binitiwan niya kay Laya ay nanatiling nakabara sa lalamunan ni Sylvan kahit pa matagal nang nakaalis ang babae sa silid. Ang galit na ipinakita niya ay totoo, ngunit ang pinagmulan nito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang komplikadong halo ng sakit, pagdududa, at isang kakatwang pakiramdam ng pagsisisi. Pinulot niya ang librong nahulog, ang Giapo, na ngayon ay may tupi na sa isang pahina. Binuklat niya ito. Ang mga salitang binasa sa kanya ni Laya kanina ay tila tumalon mula sa pahina at sinampal siya. Hindi niya gustong maniwala sa sinabi ni Halia. Sa loob ng ilang linggo, si Laya ang tanging tao na hindi tumingin sa kanya na may halong awa o takot. Tiningnan siya nito bilang isang tao, isang mahirap na alagaan. Oo, ngunit isang tao pa rin.
Ang pagtawa sa likod niya, ang paghamak, tila hindi yon ng laya na ayos ng kanyang basag na picture frame, ngunit ang laso ng pagdududa, kapag naitanim na, ay mahirap bunutin. Si Halia ang nasa tabi niya mula pa noong una. Si Halia ang nakasama niya sa aksidente. Si Halia ang nakakaalam ng lahat. O iyon ang akala niya. Kinabukasan, dumating si Halia na may dalang mga paborito niyang pastry mula sa isang sikat na panaderya sa Maynila. Ngunit sa unang pagkakataon, tumanggi si Sylvan na makipagkita. Sabihin mo kay Yaya B na masama ang pakiramdam ko. Utos niya sa isang kasambahay, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng kanyang pinto, ang pilit na pag-unawa sa boses ni Halia, bago nito tuluyang sinukuan at umalis. Nang mag-isa na lang ulit, ipinagulong ni Sylvan ang kanyang wheelchair papunta sa isang malaking aparador na gawa sa kamagong. Yaya B, tawag niya sa intercom. Ilang sandali lang, pumasok na ang matandang kasambahay. Po, senyorito? Ang kahon ng mga gamit ni Samuel, dalhin mo rito. Nag-aalangan na tumingin si Yaya B sa kanya, ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan ng kanyang kapatid. Sigurado po ba kayo, Hiyo? Dalhin mo rito. Ulit niya, mas mahina ngunit mas may diin. Sumunod si Yaya B. Ipinatong niya sa kandungan ni Sylvan ang isang medium-sized na kahon na nababalot na sa alikabok. Pagkaalis ng matanda, pinagmasdan muna ni Sylvan ang kahon. Ang bawat butil ng alikabok ay tila isang araw na lumipas na hindi niya kasama si Samuel. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at pabango ng kanyang kapatid ay biglang bumalot sa kanya at parang isang suntok sa sikmura ang sakit na kanyang naramdaman. Nandoon ang lahat. Ang koleksyon ni Samuel ng mga action figures, ang kanyang mga medalya sa swimming, ang mga litrato nila noong mga bata pa sila. At sa ilalim ng lahat, ang isang maliit, leather-bound na journal. Nanginginig ang mga kamay ni Sylvan habang binubuklat niya ito. Hindi niya ito binasa noon. Masyadong masakit. Ngunit ngayon, may kung anong naguudyok sa kanya. Habang binabasa niya ang mga huling isinulat ng kanyang kapatid, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pira-pirasong alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Flashback! Nasa loob sila ng kotse. Umuulan ng malakas. Nag-aaway sila ni Halia. Tungkol saan? Hindi niya matandaan. Pera? Selos? Palagi naman silang nag-aaway noon. Si Samuel ay nasa likod. Tahimik lang. Hindi mo ba ako naririnig, Sylvan? Sigaw ni Halia. Ang boses ay matinis. Palagi ka na lang ganyan. Mas mahalaga pa sa'yo ang kapatid mo kaysa sa akin. Tumigil ka na, Halia. Nagdadrive ako. Nakita niya sa rearview mirror ang mukha ni Samuel. Hindi ito takot sa bilis ng kanilang takbo. Takot ito sa galit na namumuo sa pagitan nilang dalawa ni Halia. Biglang may sumabog sa isip ni Sylvan. Isang imahe. Isang mabilis na kilos. Ang kamay ni Halia. Humawak sa manibela. Nagising siya mula sa alaala. Humihingal. Imposible. Guni-guni lang niya iyon. Ang aksidente. Kasalanan niya iyon. Siya ang nagmamaneho. Siya ang iresponsable. Iyon ang sinabi ng lahat. Iyon ang sinabi ni Halia. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa journal. Ang kanyang puso ay kumakabog. Karamihan ay tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga pangarap ni Samuel na maging isang arkitekto. Ngunit ang huling entry, na may petsang 2 araw bago ang aksidente, ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang sulat kamay ni Samuel ay nagmamadali, magulo, tila isinulat sa gitna ng matinding emosyon. Nakita ko na namang nag-away sina Kuya at Ate Halia. Palagi na lang. Sinisigawan niya si Kuya. Sabi niya, kung hindi raw mapupunta si Kuya sa kanya, sisiguraduhin niyang
Walang ibang makakakuha sa kanya. Natatakot ako para kay kuya. Hindi si Halia ang babaeng para sa kanya. May kadiliman sa mga mata niya. Paulit-ulit na binasa ni Sylvan ang mga salita. May kadiliman sa mga mata niya. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang mga pira-pirasong alaala. Ang biglaang paghawak sa manibela. Ang takot sa mga mata ni Samuel. Hindi ito guni-guni. Si Halia, hindi kaya. Ang bigat ng 3 taong pagkakasala ay biglang napalitan ng isang mas nakakatakot na pakiramdam. Ang bigat ng pagiging biktima ng isang napakalaking kasinungalingan. Habang si Sylvan ay nilulunod ng mga alon ng nakaraan sa kanyang silid, si Laya naman ay sinusubukang humanap ng kapayapaan sa paggawa. Ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Sylvan ay kumikirot pa rin, ngunit mas nangingibabaw ang awa. Ang galit nito, natutunan niyang unawain, ay hindi para sa kanya. Ito ay isang baluti. Isang baluting napakakapal na. Ngunit sa mga nagdaang araw, nasilip niya ang mga bitak. Upang ilayo ang isip sa nangyari, humingi siya ng permiso kay Yaya B kung maaari niyang linisin ang dating silid ni Samuel. Sa una, nag-alangan ang matanda. Ngunit nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Laya, pumayag din ito. Mabuting tao si Samuel, iha, sabi ni Yaya B habang binubuksan ang pinto ng silid na matagal nang hindi nagagalaw. Kabaligtaran ng kuya niya ngayon. Kung nandito lang siya, sigurado akong hindi niya hahayaang magkaganito si Senyorito Sylvan. Ang silid ay malinis, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat dala ng mga alaala. Puno ito ng mga libro, mga poster ng banda, at isang drafting table sa sulok kung saan nakakalat pa rin ang mga lapis at papel. Tila ba naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari nito? Nagsimulang magpunas ng alikabok si Laya. Ang bawat bagay na kanyang nahahawakan, isang tropeyo, isang libro, isang lumang t-shirt, ay tila may ibinubulong na kwento ng isang buhay na maagang natapos. Naramdaman niya ang lungkot ni Yaya B, ang lungkot ng buong bahay. Habang nililinis niya ang isang mataas na bookshelf na puno ng mga libro sa arkitektura, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa likod ng isang hilera ng makakapal na libro, may kumislap. Isang maliit na bagay na metal. Dahan-dahan niyang inalis ang mga libro. Doon, sa isang maliit na siwang sa pagitan ng bookshelf at ng pader, nakasabit sa isang natanggal na turnilyo ang isang silver na medalyon. Simple lang ito, hugis puso at halatang lumana. Kinuha niya ito. Malamig sa kanyang palad. Siguro'y nalaglag lang ito at hindi na nakita. Tiningnan niya si Yaya B na abala sa pag-aayos ng kama. Nag-aalangan man, itinuloy niya. Ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan, binuksan niya ang medalyon. Inasahan niyang makikita ang larawan ng isang magandang dalaga, marahil isang lihim na pag-ibig ni Samuel, o kaya na may larawan ni Halia bilang patunay ng pagiging malapit nito sa pamilya. Ngunit wala itong larawan. Sa halip, sa loob ng maliit na espasyo, may isang piraso ng papel na maingat na tiniklop ng maraming beses upang magkasya. Nangunot ang noo ni Laya. Kinuha niya ang papel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan, binuklat niya ito. Ang sulat ay maliliit at tila minadali. Halatang isinulat ng isang taong kinakabahan o nagmamadali. Isinulat ito gamit ang itim na tinta na bahagya ng kumalat sa ilang bahagi. Ito ang nakasulat. Huwag mong iiwan si kuya. Siya ang magliligtas sa kanya. Napatitig si Laya sa mga salita. Siya ang magliligtas sa kanya. Isang kakaibang mensahe. Sino ang siya? At bakit ito isinulat na parang isang babala? Ngunit habang tinititigan niyang mabuti, may napansin siyang kakaiba. Ang salitang magliligtas ay tila may mali. Ang pagkakasulat ng L at E ay masyadong magulo at may maliit na patak ng tinta sa tabi nito na tila nag-atubili ang nagsulat. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paano kung hindi magliligtas
ang orihinal na salita. Paano kung ang tinta ay sadyang ikinalat para takpan ang tunay na isinulat? Sinubukan niyang isipin ang ibang salita na may parehong mga letra, S-E, S-E-R-A. Siya ang sisira sa kanya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Laya. Siya, isang babae. Ang salita ay may dalawang underline sa ilalim na nagbibigay diin sa kahalagahan nito. Sino? Ang tanging babae na malapit kay Sylvan noong mga panahong iyon, bukod sa ina nito ay si Halia. Biglang nagkaroon ng bagong kahulugan ang lahat. Ang pekeng ng ngiti ni Halia. Ang mga babala nito na huwag siyang makialam. Ang kwento nito tungkol sa aksidente na naglalagay ng lahat ng sisi kay Sylvan. Paano kung hindi ito simpleng aksidente? Paano kung si Samuel, sa kanyang mga huling araw, ay may natuklasang isang bagay na madilim tungkol kay Halia? Isang bagay na kinailangan niyang isulat at itago. Sa takot na may makabasa, hawak-hawak ang maliit na piraso ng papel. Naramdaman ni Laya ang bigat ng isang sikretong 3 taon nang nakabaon. Ito na ang kadiliman na binabanggit sa panalangin ni Yayabi. At siya, isang simpleng nurse na napadpad lang doon dahil sa pangangailangan, ang siyang nakatuklas dito. Ang halimaw sa hasyenda. Baka hindi pala siya ang tunay na halimaw. Baka siya rin ay isang biktima na ikinulong hindi lang sa kanyang wheelchair, kundi sa isang kasinungalingang sinadya para wasakin siya. Itiniklop niyang muli ang papel at isinilid sa kanyang bulsa kasama ang medalyon. Ang kanyang misyon ay biglang nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pag-aalaga. Ito na ngayon ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ang maliit na papel sa loob ng medalyon ay parang isang baga na nag-aapoy sa bulsa ni Laya. Bawat tingin niya ngayon kay Halia ay may kasama ng pagdududa. Ang perpektong postura, ang matamis na ngiti, ang mga kilos na puno ng pag-aalala. Lahat ng ito ngayon ay tila isang napakahusay na pag-arte sa isang entablado. Nagpasya si Laya na kailangan niyang mag-ingat. Hindi niya maaaring basta na lang isumbong ang kanyang natuklasan. Wala siyang ebidensya maliban sa isang piraso ng papel na may kahina-hinalang sulat. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Nagsimula siyang maglaro ng sarili niyang laro. Sa harap ni Halia, nanatili siyang ang mahiyain at medyo takot na nurse. Ngunit sa kanyang mga mata, nagmamasid siya. Pinakikinggan niya ang bawat salita, pinapanood ang bawat kilos. Isang hapon, habang nagkakape sina Halia at Doña Remedios sa hardin, lumapit si Laya dala ang gamot ni Sylvan. Sinadya niyang isuot ang lumang medalyon sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang uniforme, ngunit sapat lang upang bahagyang makita. Halia, ang ganda naman pala ng medalyon na ito, sabi ni Laya sa isang inosenteng tono habang inaayos ang kanyang kwelyo upang mas lalong makita ang kwintas. Nakita ko lang ito habang naglilinis. Siguro'y may nagmamay-ari nito dati. Nakita ni Laya ang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Halia. Ang mga mata nito ay naningkit ng 1 segundo. Ang ngiti sa mga labi ay bahagyang nag-atubili bago ito muling nangumiti ng mas matamis. Ah, iyan, sabi ni Halia, tumatawa ng mahina. Siguro'y isa lang yan sa mga lumang gamit sa bahay na ito. Itapon mo na lang kung gusto mo. Ngunit ang reaksyon ni Halia, kahit gaano pa kabilis, ay sapat na para kay Laya. Kilala nito ang medalyon at natatakot ito. Mula noon, mas lalong naging mapagbantay si Halia. Nararamdaman nitong may nagbago kay Laya. Ang dating tupa ay tila nagkakaroon ng mga pangil. Kailangan niya itong tanggalin bago pa man maging isang tunay na banta. Nagsimula ang mga maliliit na aksidente. Isang beses, habang nagdadala si Laya ng mainit na sabaw para kay Sylvan, biglang sumulpot si Halia mula sa isang sulok at hindi sinasadyang nabangga siya. Tumapon ang mainit na sabaw sa braso ni Laya na
na nag-iwan ng mapulang paso. "Oh my gosh! I'm so sorry, Laya," sabi ni Halia, puno ng pekeng pag-aalala habang kinukuha ang tissue. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Laya ang isang kislap ng tagumpay. Hindi nagreklamo si Laya. Tahimik niyang ginamot ang kanyang paso at nagpatuloy sa kanyang trabaho na mas lalong nagpainis kay Halia. Isang araw, nakita ni Laya ang isang bagay na mas kahina-hinala. Nakita niyang palihim na nag-uusap si Halia at ang pinsan ni Silvan, si Datu Alcaraz, sa pinakaliblib na bahagi ng hardin. Si Datu ay isang lalaking kilala sa kanyang ambisyon at inggit sa tagumpay ni Silvan. Ang kanilang pag-uusap ay pabulong at puno ng tensyon. Ano ang binabalak ng dalawa? Naintindihan ni Halia na kailangan na niya ng isang mas malaking hakbang. Isang bagay na siguradong magpapaalis kay Laya sa hasyenda magpakailanman. Kinagabihan, habang wala ang lahat, pumasok si Halia sa silid ni Doña Remedios. Alam niya kung saan nakatago ang mga alahas nito. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga paboritong hikaw ng matanda. Isang pares ng hikaw na may dambuhalang diamante. Isang pamana pa mula sa lola nito. Pagkatapos, tulad ng isang ahas, gumapang siya papunta sa servants' quarters. Alam niyang nasa kusina si Laya, tumutulong kay Yaya B na maghanda ng hapunan. Mabilis niyang itinago ang hikaw sa ilalim ng mga damit ni Laya na nakatupi sa loob ng aparador. Perpekto. Kinabukasan, ang buong hasyenda ay nagimbal. Nawawala ang hikaw ko. Ang sigaw ni Doña Remedios. Ang boses ay puno ng gulat at galit. Ang hikaw na bigay pa sa akin ni Mama. Siguradong may kumuha. Agad na tumingin si Halia kay Laya na may kunwaring pagtataka. "Tita, imposible namang may magnanakaw dito. Lahat ng tao dito ay mapagkakatiwalaan. Di ba?" Ang paraan ng pagkasabi niya ay nagtatanim ng duda, itinuturo ang pinakabagong dating sa bahay. "Pahalughugin ang lahat ng silid," utos ni Doña Remedios. Isa-isang hinalughog ng mga security guard ang mga silid ng mga kasambahay. Si Laya ay nakatayo lang, ang puso'y kumakabog, ngunit may tiwalang wala silang makikita. Ngunit nang buksan ang kanyang aparador at ilabas ang kanyang mga damit, isang bagay ang kumislap at nahulog sa sahig. Ang nawawalang hikaw. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tumingin si Laya kay Halia at sa pagkakataong yon, hindi na itinago ni Halia ang kanyang ngiti. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. Lumapit si Doña Remedios kay Laya. Ang muka ay namumula sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Laya. "Walang hiya ka! Pinagkatiwalaan ka namin! Pinapasok ka namin sa pamamahay ko!" Sigaw ng matanda. "Magnanakaw! Palabasin ang babaeng yan!" Ang sampal ni Doña Remedios ay tila yumanig sa buong pagkatao ni Laya. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit ng akusasyon. "Hindi po ako magnanakaw," sabi niya. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan." "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Doña Remedios. Dinuduro siya. "Kitang-kita na ng lahat ang ebidensya. Akala ko ba'y kailangan mo ng pera para sa nanay mo? Ganito ka ba kadesperada para magnakaw?" Si Halia ay lumapit at niyakap ang balikat ng matanda. Gumanap bilang tagapamayapa. "Tita, kalma lang po. Baka naman tinukso lang siya ng demonyo." Ang bawat salita ay puno ng lason na lalong nagpapatibay sa pagkakasala ni Laya. Hindi po totoo yan. Pagpupumilit ni Laya ang kanyang boses ay nanginginig na. Tumingin siya sa ibang mga kasambahay, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit lahat sila ay nakayuko, takot na madamay. Maging si Yaya B ay walang magawa. Ang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit walang kapangyarihan.
Ang kaguluhan sa servants' quarters ay umabot hanggang sa master's wing. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Sylvan ang sigawan. Sa una, binaliwala niya ito. Sanay na siya sa mga drama sa pamamahay nila. Ngunit nang marinig niya ang umiiyak na boses ni Laya, isang bagay sa loob niya ang biglang nagising. Magnanakaw. Ang salitang yon ay tumagos sa pinto, tumagos sa kanyang mga pader. Hindi. Imposible. Ang babaeng nagsauli ng kanyang basag na picture frame, ang babaeng nagbabasa sa kanya ng mga nobela kahit pa sinusungitan niya, ang babaeng may pinakamalinis na mga matang nakita niya. Hindi siya magnanakaw. Pinilit niyang igalaw ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang gulong ng kanyang wheelchair at mabilis na ipinagulong ito palabas ng kanyang silid, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa ng mag-isa. Sinundan niya ang ingay, ang kanyang mga braso ay nangangalay sa hindi nakasanayang pagod, ngunit hindi siya tumigil. Pagdating niya sa pasilyo na patungo sa mga silid ng kasambahay, nakita niya ang eksena. Si Laya, umiiyak sa gitna, napapalibutan ng mga mapanghusgang mata. Ang kanyang ina, nag-aapoy sa galit, at si Halia, na may ngiti ng isang ahas na kakalunok lang ng kanyang biktima. Anong nangyayari dito? Tanong ni Sylvan. Ang kanyang boses ay mababa at may awtoridad na nagpatigil sa lahat. Napalingon si Doña Remedios. Sylvan, anak, huwag ka nang makialam dito. Itong babaeng ito, ninakawan ako. Hindi yan totoo, maring sabi ni Sylvan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Laya. Nakita niya ang sakit at desperasyon sa mukha nito at naniwala siya. Ano bang sinasabi mo? Sabi ni Halia, lumalapit. Sylvan, mahal, nakita namin ang hikaw ni tita sa mga gamit niya. Huwag mong hayaang mabulag ka ng babaeng yan. Isa siyang manloloko. Ang mga salita ni Halia, huwag mong hayaang mabulag ka, ay tila may ibang kahulugan para kay Sylvan. Naalala niya ang journal ni Samuel. May kadiliman sa mga mata niya. Nakita niya ngayon ang kadilimang yon, nakatago sa likod ng perpektong mukha ni Halia. Isang galit na mas matindi kaysa sa lahat ng naramdaman niya sa loob ng 3 taon ang biglang bumuhos sa kanyang sistema. Hindi ito galit sa sarili. Ito ay galit para sa kawalang katarungan. Sinabi ng hindi siya magnanakaw. Sigaw niya. Sa isang iglap, sa gitna ng kanyang matinding emosyon, isang bagay na imposible ang nangyari. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagnanais na protektahan ang babaeng umiiyak sa harap niya. Ang kanyang mga binti ay naramdaman niyang parang 2 mabibigat na bakal, ngunit pinilit niya. Nanginginig. Namimilipit ang kanyang mga kalamnan na matagal nang natutulog. At pagkatapos, tumayo siya. Hindi tuwid. Nakakapit siya sa pader para sa suporta. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa hirap. Ngunit nakatayo siya. Napanganga ang lahat. Si Doña Remedios ay napaatras. Si Halia ay natigilan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa pagkabigla. Maging si Laya ay napatigil sa pag-iyak. Ang mga matay ng lalaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Tigilan niyo yan, sigaw ni Sylvan. Ang bawat salita ay mabigat dahil sa hirap ng kanyang paghinga. Hindi, siya. Magnanakaw. Ang buong atensyon ng lahat ay nasa kanya. Nakita ni Halia ang determinasyon sa mga mata ni Sylvan. Isang determinasyon na matagal na niyang sinubukang patayin. Ang lalaking akala niya'y kontrolado na niya ay biglang nagising. Ngunit ang biglaang pagsisikap ay masyadong mabigat para sa kanyang katawan na matagal nang hindi gumagalaw. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang kanyang mga binti ay biglang bumigay. Bago pa man may makalapit sa kanya, bumagsak si Sylvan sa sahig, nawalan ng malay. Sylvan! Ang sabay-sabay na tili ni Laya at ng kanyang ina. Ang huling narinig ni Laya bago magkagulo ang lahat ay ang malamig at puno ng galit na boses ni Halia.
na nakatingin sa kanya na tila siya ang may kasalanan ng lahat. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkataranta. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga utos. Mabilis na tinawag ang ambulansya. Binuhat ng mga security guard ang walang malay na katawan ni Sylvan. Sa gitna ng kaguluhan, si Laya ay naitulak lamang sa isang tabi. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa anyo ni Sylvan na isinasakay sa stretcher. Sinubukan niyang sumunod. Sinubukang lumapit. Kailangan niya ng tulong medikal, sabi niya. Ang kanyang boses bilang isang nurse ay biglang bumalik. Kailangan kong sumama. Ngunit hinarang siya ng braso ni Halia na ngayon ay matigas na parang bakal. Wala ka nang gagawin dito. Sabi nito, ang bawat salita ay isang pako na tumatagos sa puso ni Laya. Tapos ka na. Dinala si Sylvan sa pinakamalapit at pinakamamahaling ospital sa probinsya. Sumunod sina Doña Remedios at Halia. Nang subukang sumunod ni Laya gamit ang sarili niyang pera, hinarang siya ng mga guwardiya sa lobby. Utos po ni Doña Remedios, bawal po kayong pumasok. Walang nagawa si Laya kundi maupo sa isang bench sa labas ng ospital. Ang kanyang damit ay gusot pa. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal. Niyakap niya ang kanyang sarili. Laban sa lamig ng gabi, ang kanyang isip ay puno ng dasal. Panginoon, huwag niyo po siyang pabayaan. Huwag po. Ilang oras ang lumipas. Makalipas ang hating gabi, isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula rito si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng hinagpis, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bato. Stable na ang anak ko, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Walang malubhang nangyari. Pagod lang daw. Ngunit ang doktor, sinabi niyang ang matinding stress ang nag-trigger nito. Tumingin siya ng diretso kay Laya. At ikaw ang stress na yon. Senyora, maniwala po kayo sa akin. Tumahimik ka. Putol ng matanda. Hindi ko alam kung paano mo nagawang lokohin ang anak ko para paniwalaan ka. Marahil ay ginayuma mo siya. Pero tapos na ang laro mo. May inabot siyang isang sobre kay Laya. Sa loob, nakita ni Laya ang isang tseke. Ang halaga ay nakasulat, sapat para bayaran ang lahat ng kanyang utang at higit pa. Iyan, sabi ni Doña Remedios, ay bayad sa lahat ng serbisyo mo at sa iyong pananahimik. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Huwag mong susubukang tawagan o kontakin si Sylvan. Isipin mo na lang na isa itong masamang panaginip. Kung hindi ka susunod, sisiguraduhin kong kahit saang sulok ng Pilipinas ka magtago, hindi ka na makakahanap ng trabaho. Nanginginig na tiningnan ni Laya ang tseke, pagkatapos ay ang mukha ng matanda. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang gusto ko lang po ay malaman ninyo ang totoo. Ngumisi si Doña Remedios, isang ngising walang kagalakan. Ang totoo ay isa kang magnanakaw na nagdulot ng kapahamakan sa anak ko. Iyan ang totoo. Itinulak ni Laya pabalik ang sobre. Hindi ko po yan matatanggap. Nagbago ang mukha ng matanda, napalitan ng purong galit. Kinuha niya ang tseke, pinunit ito sa gitna, at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso. Kung ganoon, umalis ka nang walang dala. At huwag na huwag ko nang makikita pa ang pagmumukha mo. Sumakay ito sa kotse at mabilis itong umalis. Iniwan si Laya sa gitna ng kadiliman. Pagbalik ni Laya sa hasyenda para kunin ang kanyang mga gamit, ang buong bahay ay tila humuhusga sa kanya. Ang mga kasambahay ay umiiwas ng tingin. Si Halia ay naghihintay sa kanya sa may pinto, nakahalukip-kip. Ang mukha ay naglalarawan ng absolutong tagumpay. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sabi nito habang isinusuukbit ni Laya ang kanyang maliit na bag. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Hindi ka nababagay dito.
Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mong putikan. Hindi sumagot si Laya. Wala nang natitirang lakas para makipagtalo. Tinalikuran niya ang babae at nagsimulang maglakad papalayo sa mahabang daan palabas ng hasyenda. Bawat hakbang ay parang may tinik. Nabigo siya. Nabigo siyang protektahan si Sylvan. Nabigo siya ng ilabas ang katotohanan. Ngayon, wala siyang trabaho, wala siyang pera, at ang kanyang ina ay naghihintay pa rin sa ospital. Ang lahat ay nawala. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Basang-basa, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Nang malapit na siya sa tarangkahan, isang anino ang biglang tumakbo palapit sa kanya. Si Yaya B. "Iha, sandali," sabi ng matanda. Hinahabol ang kanyang hininga. May inabot ito sa kanya. Isang lumang cellphone at kaunting pera. "Ano po ito, Yaya B?" tanong ni Laya, nanginginig sa ginaw at lungkot. "Huwag kang susuko, Iha," sabi ni Yaya B. Ang mga mata ay puno ng luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Laya. "Alam kong hindi mo ginawa yon. Alam ko ang totoo. Maniwala ka sa akin, hindi rin naniniwala si Senyorito Sylvan. Kapag gumaling na siya, hahanapin ka niya." "Paano po?" "Huwag kang mawala ng pag-asa," sabi ng matanda. "Gamitin mo ang teleponong yan. Alamin mo ang totoo. Para kay Senyorito. Para kay Samuel." Ang mga salita ni Yaya B ay isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa pinakamadilim niyang gabi. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono at tumango. Habang naglalakad siya papalayo sa mga ilaw ng Hacienda de la Luna, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Maaaring pinalayas siya, ngunit hindi pa siya tapos lumaban. 2 araw. 2 araw na namalagi si Sylvan sa ospital, ngunit para sa kanya, ito ay parang 2 taon sa impyerno. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa katahimikang bumalot sa kanya. Pinayagan niyang pumasok ang kanyang ina. Pinayagan niyang pumasok si Halia. Ngunit ang tanging taong gusto niyang makita ay ang taong ipinagtabuyan nila. Nasaan si Laya? Ito ang unang tanong na binitiwan niya nang magkaroon siya ng sapat na lakas. Ang mukha ng kanyang ina ay agad na naging malamig. "Pinalayas ko na. Huwag mo na siyang isipin pa, anak. Isa siyang masamang impluwensya." "Isang magnanakaw, Sylvan," dagdag ni Halia na nagbabalat ng mansanas sa tabi ng kanyang kama. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo." Hindi na muling nagtanong si Sylvan. Isinara niya ang kanyang mga mata at isipan sa kanila. Sa loob ng 2 araw na yon, ang tanging ginawa niya ay ang paulit-ulit na basahin ng journal ni Samuel na palihim na dinala ni Yaya B para sa kanya. Bawat salita, bawat parirala ay tumitibay na parang bakal sa kanyang puso. May kadiliman sa mga mata niya. Nang makalabas siya ng ospital at makabalik sa hasyenda, ipinatawag niya si Yaya B sa kanyang silid-aklatan. "Yaya, sabihin ninyo sa akin ang lahat." Pakiusap niya. Ang boses ay seryoso. "Lahat ng napapansin ninyo kay Halia, lahat ng pagdududa ninyo, huwag kayong matakot." Sa simula ay nag-alangan ang matanda. Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ng kanyang alaga, bumigay ito. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga maliliit na kasinungalingan ni Halia, ang mga aksidente na sinapit ni Laya, ang palihim na pakikipagkita nito kay Datu Alcaraz, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tungkol sa medalyon na natagpuan ni Laya sa silid ni Samuel. Habang nagsasalita si Yaya B, ang mga pira-pirasong alaala ni Sylvan ay unti-unting nabubuo. Ang sigawan sa kotse, ang pag-agaw ni Halia sa manibela, ang pagsisisi sa mukha nito hindi dahil sa pagkamatay ni Samuel, kundi dahil sa pagkabigo ng plano nito. Ano man ang planong iyon. "Salamat, Yaya," sabi ni Sylvan pagkatapos.
Mayroon lang akong isang hihilingin sa inyo. Kinagabihan, ipinatawag ni Sylvan si Halia sa silid-aklatan. Ang silid ay madilim. Tanging isang lamp desk ang nakabukas na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha at sa isang baso ng brandy sa kanyang tabi. "Sylvan, mahal, buti naman at gusto mo na akong makausap," sabi ni Halia. Ang boses ay malambing. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya. "Alam mo, masyado ka nang nagpapagod. Siguro'y dapat mo nang isipin ang pagpapahinga. Ipaubaya mo na sa akin at kay Datu ang pamamahala sa negosyo. Kami na ang bahala sa lahat." "Oo," sagot ni Sylvan. Ang boses ay mahina at tila pagod. "Siguro nga, tama ka, pagod na ako." Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Halia. Ito na, ang bunga ng lahat ng kanyang paghihirap. "Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat, Halia," patuloy ni Sylvan. Itinaas ang baso ng brandy. "Ang hacienda, ang kumpanya, lahat. Pero bago iyon, may gusto lang akong linawin para sa kapayapaan ng isip ko." "Ano yon, mahal?" "Ang aksidente," sabi ni Sylvan. Tinititigan ng likido sa kanyang baso. "Alam mo, nitong mga nakaraang araw, may mga naaalala ako. Malabong mga alaala. Ang ulan, ang sigawan natin, ang mga huling salita ni Samuel." Biglang nanigas si Halia. "Sylvan, huwag mo nang isipin yan. Masasaktan ka lang." "Hindi," sabi ni Sylvan. Itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Halia. Ang mga mata niya ay matalim na parang yelo. Naaalala ko ang takot sa boses ni Samuel at naaalala ko ang kamay mo sa manibela, Halia. Namutla ang mukha ni Halia. "Ano? Anong pinagsasasabi mo? Guni-guni mo lang yan. Epekto ng mga gamot mo." "Talaga ba?" tanong ni Sylvan. Kinuha ang journal ni Samuel mula sa ilalim ng mesa. "Dahil isinulat din pala ng kapatid ko ang tungkol sa'yo. Isinulat niya na natatakot siya para sa akin, na may kadiliman sa mga mata mo." "Wala akong alam dyan," sigaw ni Halia. Tumatayo. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. "Ano ba talaga ang nangyari ng gabing iyon, Halia?" tanong ni Sylvan. Ang boses ay tumataas na rin. "Nag-aaway tayo dahil nalaman kong niloloko mo ako na may relasyon kayo ng pinsan kong si Datu. Plano ninyong kunin ang lahat sa akin. At nang sinabi kong tapos na tayo, nagalit ka." "Hindi totoo yan. Sinungaling." "Kaya mo inagawang manibela," sigaw ni Sylvan. Tumatayo rin siya mula sa kanyang wheelchair, nakakapit sa mesa para sa suporta. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. "Mas gugustuhin mo pang mamatay tayong lahat kaysa iwanan kita. Tama ba ako?" Dahil sa galit at pagkabigla na makitang nakatayo si Sylvan at sa bigat ng akusasyon, sumabog si Halia. Ang lahat ng kanyang pagpipigil ay nawala. "Oh, ako nga." Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid-aklatan, puno ng hinanakit at lason. "Ako ang kumabig ng manibela dahil ayaw mong makinig sa akin. Dapat sa'yo lang ako. Akin lang ang lahat ng ito. Kung hindi ka mapupunta sa akin, dapat walang ibang makinabang sa'yo." Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa kanyang pag-amin. At sa katahimikang yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Nakatayo roon si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang mga kamay ay nanginginig. At sa likod niya, dala ng isang tawag mula kay Yaya B. Nakatayo si Laya. Narinig nila ang lahat. Ang pag-amin ni Halia ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng Hacienda de la Luna. Natigilan siya nang makita sina Doña Remedios at Laya sa may pinto. Ang kanyang mukha ay nabahira ng purong takot nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Hindi totoo ang mga narinig ninyo." Nauutal niyang sabi, sinusubukang bawiin ang lahat.
Ngunit huli na, ang mukha ni Doña Remedios ay parang isang maskarang nabasag na nagpapakita ng sakit, galit at pagkasuklam. Hayop ka! Bulong ng matanda, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang parang tunay na anak. Ipinagtanggol kita laban sa sarili kong anak. Tita, pakinggan niyo po ako. Huwag mo akong matawag na tita. Sigaw ni Doña Remedios, at sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang matriarka na gumuho. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na kinailangan pang tumawag ng pulis. Ang mga security guard ng hasyenda na naalertuhan ng sigawan ay dumating at narinig ang lahat. Sa isang senyas mula kay Doña Remedios, si Halia ay marahang ineskortan palabas. Wala na itong pagpipilian, kundi sumama. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi at pagmamakaawa ay unti-unting humina habang siya'y inilalayo. Ang kasabwat niyang si Datu Alcaraz ay sumunod ding inimbestigahan at kalaunay umamin sa kanilang masamang balak. Nang mawala na si Halia, ang silid-aklatan ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. 3 na lang sila. 3 taong sinira ng isang kasinungalingan. Si Doña Remedios ang unang gumalaw. Naglakad siya palapit kay Silvan na ngayon ay nakaupo na muli sa kanyang wheelchair. Pagod ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Anak, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Nabulag ako, anak. Hindi ko nakita. Ayaw kong makita. Patawarin mo si Mama. Hinawakan ni Silvan ang kamay ng kanyang ina. Matagal na po kitang pinatawad, Ma. Pagkatapos, ang mga mata ni Doña Remedios ay bumaling kay Laya na tahimik na nakatayo sa isang sulok, hindi sigurado sa kanyang lugar. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang babaeng sumampal sa kanya, na nag-akusa sa kanya, na nagpalayas sa kanya. Hinawakan ni Doña Remedios ang kamay ni Laya. Hija, sabi niya, ang mga luha ay muling dumaloy. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, sinaktan kita, hinusgahan kita, patawarin mo ako. Naiintindihan ko po, mahinang sagot ni Laya. Ang kanyang puso ay puno ng awa para sa matandang babae. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, pinuntahan ni Laya si Silvan sa physical therapy room. Nandoon ito, mag-isa, sinusubukang abutin ang mga parallel bars. Tulungan na po kita, alok ni Laya. Umiling si Silvan. Hindi. Gusto kong gawin ito mag-isa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. At sa pagkakataong ito, walang galit, kundi purong determinasyon. Nanginginig, nagawa niyang makatayo at makahawak sa mga baras. Humakbang siya. 1, 2, 3. Bago siya bumagsak sa kanyang wheelchair. Ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang mga labi. Nakita mo yon? Tanong niya. Humihingal. Ang mga matay nagniningning. Nakita ko, sagot ni Laya. Nakangiti rin. Naupo sila sa tabi ng malaking bintana na nakatanaw sa hardin, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matagal silang hindi nagsalita, hinahayaan ng katahimikan na paghilumin ang mga sugat na hindi nakikita. Laya, basag ni Silvan sa katahimikan. Tumingin siya rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi niya kailanman ipinakita. Salamat. Para saan po? Sa hindi pagsuko. Sa hindi mo ako sinukuan. Kahit na wala akong ginawa, kundi saktan ka. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mabuhay, Laya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko at hayaan mo akong mahalin ka. Ang mga huling salita ay halos isang bulong, puno ng takot at pag-asa. Hindi nagsalita si Laya. Sa halip, lumapit siya kay Silvan. Kinuha niya ang kamay nito
at inilagay sa kanyang pisngi. Ang init ng palad nito, ang magaspang na balat, isang haplos na matagal na nilang pinagkaitan sa isa't isa. Ang mahalaga, narito ka na ngayon, bulong ni Laya. At narito na rin ako, sa ilalim ng tahimik na buwan, sa gitna ng isang hasyenda na nagsisimulang maghilom, dahan-dahang inilapit ni Sylvan ang kanyang muka at ibinigay ang kanilang unang halik. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pasasalamat, pagpapatawad at pangako ng isang bagong simula. Sa wakas, ang halimaw ay natutong umibig at ang anghel na tagapag-alaga ay natagpuan ang kanyang tahanan. Isang taon ang lumipas mula ng gabing iyon kung kailan ang lahat ng maskara ay nahulog at ang katotohanan ay lumitaw. Ang Hacienda de la Luna na dating binalot ng anino ng trahedya at hinagpis ay ngayon naliligo na sa ginintuang sikat ng araw. Nakatayo si Sylvan Zobel sa tabi ng puntod ng kanyang kapatid. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mga binti ay matatag na, isang testamento sa isang taon ng walang humpay na therapy at higit sa lahat, sa isang inspirasyong walang kapantay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sariwang bulaklak ng mirasol. Samuel, bulong niya habang inilalagay ang bulaklak sa ibabaw ng lapida. Patawad kung ngayon lang ako tuluyang nakadalaw. Sana masaya ka na kung nasaan ka man. Nakilala ko na siya, Sam. Ang babaeng sinubukan mong ipakilala sa akin. Ang babaeng magliligtas sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa puntod na yon. Isang ngiting totoo. Isang ngiting payapa. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Si Laya. Tiningnan ni Laya si Sylvan, ang lalaking minahal niya sa kabila ng kanyang mga tinik. Nakita niya ang kapayapaan sa mga mata nito. Isang kapayapaang pinaghirapan nilang abutin. Hindi naging madali ang nakaraang taon. May mga araw ng pagdududa, mga araw ng sakit habang hinaharap ni Sylvan ang kanyang mga demonyo. Ngunit sa bawat hakbang, magkasama sila. Oras na, sabi ni Laya. Pinipisil ang kamay nito. Naglakad sila pabalik sa mansyon, magkahawak kamay. Ang dating malamig at malungkot na bahay ay ngayon puno ng buhay. Naghahanda ang mga kasambahay para sa isang maliit na salo-salo sa hardin. Nandoon si Doña Remedios, hindi na ang malamig na matriarka, kundi isang mapagmahal na ina na masayang nakikipag-usap sa nanay ni Laya na ngayon ay malusog na at nakangiti. Si Yaya B naman ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Sylvan sa isang maliit na entablado. Kinuha niya ang mikropono at ang lahat ay tumahimik. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula ni siya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Salamat po sa pagdalo. Gusto ko lang pong samantalahin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa babaeng nagbago ng buhay ko. Tumingin siya kay Laya at sa tingin na yon, ang buong mundo nila ay tila naging sila lang dalawa. Tinuruan niya akong magpatawad. Tinuruan niya akong tumayo muli sa literal at makasagisag na paraan. At tinuruan niya akong magmahal muli. Lumakad siya pababa ng entablado at lumapit kay Laya. Bilang pasasalamat sa kanya at sa lahat ng nurse na tulad niya na nagbibigay ng kanilang buhay para mag-alaga, ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang pagbubukas ng Laya Magdiwang Foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga nurse na may mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal. Nagpalakpakan ang lahat. At si Laya ay napaluha sa tuwa at gulat. Niyakap niya si Sylvan ng mahigpit. Sobra-sobra na to, bulong niya. Hindi pa, sagot ni Sylvan. Lumuhod siya sa harap ni Laya, sa harap ng lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Laya Magdiwang, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon.
Ikaw ang naging kalayaan ng puso ko. Papayag ka bang maging liwanag ng buhay ko, magpakailanman? Ang oo ni Laya ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng kanyang pag-iyak at sa hiyawan ng mga tao sa paligid. Isinuot ni Sylvan ang singsing sa kanyang daliri at sila'y nagyakap sa gitna ng masigabong palakpakan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, magkasama silang umupo sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanaw sa malawak na lupain ng hasyenda. Ang lugar na dati naging kulungan niya ay ngayon simbolo na ng kanilang bagong simula. Inakbayan niya si Laya at isinandal nito ang kanyang ulo sa balikat niya. Magkasama nilang pinanood ang dahan-dahang pag-angat ng araw sa abot tanaw na nagbibigay kulay sa madilim na kalangitan. Salamat, bulong ni Sylvan, hindi sa kanya, kundi sa sansinukob. Para saan? Tanong ni Laya. Sa pagiging laya ng puso ko. Hinagkan niya ang noo nito at sa pagbubukang liwayway ng isang bagong umaga, alam nilang pareho na ang kanilang kwento ay hindi isang kwento ng isang halimaw at isang anghel. Ito ay kwento ng dalawang sirang kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa piling ng isa't isa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Ang kwento ni Laya at Sylvan ay nagtuturo sa atin na sa likod ng bawat galit at pait ay maaaring mayroong isang pusong nasasaktan at humihingi ng tulong. Ipinapaalala nito na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagiging matigas, kundi sa kakayahang magpatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating sariling mga pagkakamali. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang pag-ibig, kapag ito'y tunay at walang hinihintay na kapalit, ay ang pinakamabisang lunas sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at aliw. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Laya at Sylvan? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa aming munting sulok, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.